Magandang araw! Sa video na ito ay ipapakita natin kung paano mag-service ng Shimano pedal. Ang pedal na isa-service natin ay itong Shimano PD EH500 na may SPD mount sa isang side at flat naman sa kabila. Maganda itong pedal na to sa mga nagra-ride sa halo-halong terrain, mapakalsada, gravel, or technical na mga trail. Maganda rin itong pang-practice sa mga nag-uumpisa lang gumamit ng clipless pedal. Ang mga tools na gagamitin natin ay 10mm wrench, 7mm wrench, pick, magnet, at pedal axle tool na kagaya nito. Mayroon ding official tool ang Shimano na tinatawag na TL-PD40. Itong gamit ko ay aftermarket na lang na nabili ko online. Ito ay ginagamit pantanggal ng pedal axle sa mismong body ng pedal. Sa ibang Shimano pedal na walang spline kagaya nito, wrench lang ang ating gagamitin. Tandaan na magkaiba ang direksyon ng thread sa kaliwa at kanan na pedal. Sa kaliwang pedal, counterclockwise ang pagtanggal at clockwise naman sa paghigpit. Kabaligtaran naman ang sa kanan. Una ay tanggalin natin itong axle gamit ang pedal axle tool. Sa totoo lang, nagulat ako dahil malinis pa ang loob nitong pedal, kahit matagal ko na itong hindi nasa-service. Ngayon, tanggalin naman natin ang lock nut at cone nut. Yung lock nut ay yung nasa pinakadulo, at yung cone nut naman ay yung sumunod dito, na ginagamit pang set ng bearing preload. Gamitin natin ang 10mm wrench pang hold ng cone nut, habang niluluwagan natin ang lock nut gamit ang 7mm wrench. Pwede na nating maalis ang cone nut. Tandaan na yung side na may nakaangat ay ang siyang nakaharap sa mga ball bearings. Kunin naman natin ang mga outer ball bearings gamit ang magnet. Pwede na nating iangat itong tinatawag na body cup. Muling tandaan ang side na nakaharap sa cone nut. Dito sa pedal natin, ito ay ang side na may dark na stripe. Kunin ulit natin ang inner set na bulitas sa loob. Sa ilalim nitong bulitas ay may parang washer na nagsisilbing cap kung saan nakaupo ang mga ball bearings. Ngayon, maaalisan natin ang tinatawag na lock bush. Sunod naman ay ang rubber na dust cover sa dulo. At huli ay itong itim na plastic na nagsisilbing isa pang cone sa outer bearing. Ang may iwan ay isang piece na metal core ng axle. Ngayon ay linisin na natin ang mga pyesa. Sa mga metal parts, pwede tayong gumamit ng degreaser, lalo na kung matindi ang dumi. Siguraduhin lang na natuyong maigi ito bago natin buuing muli ang pedal.
Ngayon ay buuin na natin muli ang pedal. Lagyan natin ng grasa ang axle core. Una nating ibalik itong dust cover. Ngayon naman itong lock bush. Tapos itong itim na cone sa outer bearing. At susundan naman ng bearing cap ng inner bearing. Pwede na nating ibalik ang inner ball bearings, pero bago yon, lagyan muna natin ng grasa. Ibalik na natin ngayon ang body cup. Lagyan muli ng grasa bago ibalik ang mga bearing balls. Ikabit na natin ang cone nut, pero dahan-dahan lang tayo sa paghigpit. Kung masobrahan, hindi malayang makakaikot ang ating pedal. Dapat ay tama lang na walang lateral movement, pero hindi naman pigil ang ikot ng axle. Ngayon ay pwede nang ikabit ang lock nut. Check natin kung smooth ba ang ikot ng axle. Kung hindi ay baka sobrang higpit ang cone nut. Pwede na nating higpitan ang cone nut. Lagyan ulit natin ito ng grasa bago ilagay sa pedal body. Higpitan na natin ngayon gamit ang pedal axle tool. Final check na lang sa pedal kung umaalog ba ito o smooth pa rin. Tapos na ang ating pag-service. Kung mayroon kayong natutunan o di kaya ay nagustuhan ninyo ang inyong napanood, sana po ay i-like ninyo ang video. At kung hindi pa, mag-subscribe na rin kayo sa aming channel. Malaking tulong ito para makagawa pa tayo ng ganitong video sa susunod. Maraming salamat!